2 magic damage dealers. But then again, you would want to see James Pangs move doon sa laban. Literal na ginalawan niya yung laban up to a point na hindi na umabot dun sa time. Yun kasi nagiging problema. Yes, may sagot sila sa Soyu. That's 2 magic damage dealers para sa side ng Team Phagots. Kaso kailangan ng oras nun to be efficient enough. Yeah. The Lunox needs his 2 items. Even the Farsa needs 2 items para maging sobrang valuable nung damage at mabigyan ng threat etong Soyu ni James Pangs. Ang kaso nga lang, alam ng AP Bren na they have this time limit na hanggang dito lang pwede matapos yung laro. Even that Yisun Shin, kailangan pa ni Kyle TZ ng items para din ma-maximize nila yung hindi lang vision, yung value ng YSS sa kanila, but even yung combo ng Feathered Airstrike plus yung Mountain Shocker, yung sure kill combo sana na ginagawa nila. Pero AP Bren wanted to go for those rotations na naging off-tempo bigla na hindi mo i-expect na doon pala sila iikot. And with James Pangs, alam niya rin na kailangan niya i-secure yung objectives kasi it would really help a lot doon sa mga members ng AP Bren. And also Aqua stepping up. Yeah, yung tempo talaga na hawakan dito ng AP Bren, especially with the early rotations, early objective control na nakukuha nga ni James Pangs. And then yung duo din talaga ni Aqua tsaka ni X-Nova. Ang malupit dito, men, alam mong hindi lang yung committed sila, may plano rin. Kasi in this game, si X-Nova tsaka si Lord JM yung kailangan lagi magkasama. And si Aqua, ano siya, talikogenic eh. Kumbaga, likod jutsu, di ba na talikogenic? Likod jutsu. Parang ano siya, men. Iba yata yun. Oo, iba yun eh. Parang siya yung tanod. Na titingin dito sa, bawal umalis, bawal umalis.